At narito na nga ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na pangyayari ang naganap matapos maglabas ng warrant of arrest ang Korte Suprema laban kay President Kuting ng Norte Jr. Ating tatalakayin ng mga detalye sa balitang ito kaya't manatiling nakatutok. Sa isang makasaysayang hakbang, inilabas na ng Korte Suprema ang warrant of arrest para kay President Kuting ng Norte Jr. Kasunod ito ng ilang mga kasong isinampa laban sa kanya na nag-ugat pa mula sa mga nakalipas na kontrobersiya. Ayon sa mga ulat, naging mahigpit ang deliberasyon ng mga mahistrado bago sila naglabas ng final na desisyon. Agad namang umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga opisyal ng pamahalaan ang naturang desisyon. Ang ilan ay nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa hakbang ng Korte Suprema habang ang iba naman ay tinawag itong isang political move laban sa kasalukuyang administrasyon. Inaasahang maglalabas ng opisyal na pahayag ang Malacanang kaugnay dito sa mga susunod na oras. Kasunod ng paglabas ng warrant of arrest, isinagawa na rin ng mga operatiba ang pag-aresto kay Pangulong Marcos. Sa gitna ng malaking seguridad, nakita ang Pangulo na isinakay sa isang convoy patungong New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Maraming mamamahayag at taga-suporta ang nagtipon-tipon sa kalsada at nagiging emosyonal ang sitwasyon sa paligid ng piitan. Ayon sa legal team ng Pangulo, magsasampa sila ng apela sa Korte Suprema upang pigilin ang paglipat ng Pangulo sa Bilibid. Iginiit nila na hindi ito ayon sa tamang proseso ng batas at kunesyon ang motibo sa likod ng mabilis na paglabas ng warrant of arrest. Samantala, tiniyak naman ng Korte Suprema na dadaan sa tamang proseso ang lahat at walang kinikilingan sa kanilang naging desisyon. Sa kabila ng kaganapang ito, nagpapatuloy pa rin ang mga espekulasyon kung paano ito makakaapekto sa pamahalaan at sa bansa. Ipinahayag ng ilang eksperto na maaari itong magdulot ng kaguluhan sa politika, lalo na't malapit na ang susunod na halalan, ngunit iginiit ng mga opisyal na patuloy pa rin ang operasyon ng gobyerno sa kabila ng pangyayari sa Pangulo. Mananatiling nakaantawi ang sambayanan sa mga susunod pang kaganapan. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Nasa corruption pa lang ang pagkamulat. O nga, no? Kasi nasubukan natin, nasanay tayo na hindi tayo kontento sa mga nangyayari. Sige-sige tayo ngayon na sinasabi natin, hindi naman tayo nagkulang sa observation eh. Hindi tayo nagkulang. Ang tingin natin, yan. Hindi tayo nagkulang. Ang ano dyan is talagang sadyang ganun yung dumating eh, no? Cory Aquino, appoint. Siyempre, yung in-appoint niya, tiwala siya. Pero yung in-appoint niya, panay mga nilatag yung foundation ng isang corrupt na sistema sa Pilipinas. Wow! Appointed eh. Tapos nun, yung 1992 election, nagkadayaan na. Fidel Ramos versus Miriam Defensor ba yung kalaban niya o hindi pa? Si Mitra, no? Yan, ganon. Nagkadayaan ba? Tumakbo rin si Mitra yata nun eh. Tumakbo rin si Miriam. Si Miriam yung nadaya noon. She was deprived. No? Pero nung tumakbo siya nung panahon ni Digong, wala na eh, cancer na eh. Kawawa yung tao. Matino si Miriam. Matino, di ba? Maraming bilib sa kanya. So probably she had the heart. She has the competence. When I say competence, it is intellectual competence and moral competence. May moral fiber ka, meron kang takot sa Diyos, may pinag-aralan ka ng mataas, tapos nun, kundi kaya, talino ka, stock knowledge, native talent. Hindi na kinakailan yung ibang tao mag-doctorate pa para malaman kung paano mag-solve ng problema ng Pilipinas. Iba, hindi na kailangan ng doctorate. High school graduate lang, alam na niya yung problema ng Pilipinas. Tangang buhay ito.
Oh, maraming ganun Pilipino eh. Hindi na kinakailangan mag-aaral eh. Alam na nila yung problema. Kaso, merong kaso doon. Hindi nila alam yung solusyon. Yun, yung solusyon. Alam mo yung problema. Hindi mo alam yung solusyon. So, ang daming play of words, no? Moral competence, kailangan mo ng breeding as a true Filipino. So, may mali doon. Meron kang puso, gusto mo itigil yung korupsyon. Okay, ilang eleksyon na yan? Nakailan na tayo eh. Nakailan? 12 na, magiging 13. Pero walang pinupuntahan eh, paikot-ikot lang tayo. Parang ikot-ikot na ganyan, no? Di ba? Yung tayo, nanaginip tayo, iikot din ang gulong. Yung mga sa ilalim, papanik din. Iikot ang gulong eh. Only to find out, putya, pag-ikot ng gulong, eh ganun pa rin. Nasagasaan pa rin ang taong bayan. Anak ng tokwa yan. Hinga yung malalim. Hinga malalim. So, nakainis. And we better find out what the solution is. But before finding out the solution, we must agree what is the problem. Ilang blocks na ako na nagsasabi, pati si Bukay, sinasabi, yung puno ng politika, nakaugat, no? Sa lupang Pilipinas, kahit ano itanim mong Pilipino doon, hindi asenso. Kasi yung ugat, kinukuha lahat ng fertilizer, lahat ng minerals, nutrients ng lupa. Kahit mag-apply ka na mag-apply, anemic pa rin tayo. Bansa natin, anemic, nakakaawa. Naiwan na tayo. So, anong problema? Yun, isa, korupsyon. Okay, understood, may problema ang korupsyon. Pero, is it not, corruption is also a symptom? Bakit? Eh, matitino naman dati yung mga tao eh. Matitino. Unasan, Ping Lacson, Trillanes. Later on, sinabi nyo, kung sundalong kanin, sinusuka na siya. Maraming PMAyer, ayaw na kay Trillanes. Gusto nga, itanggal siya eh. Okay lang, pares tayo, Sunny. Pares tayo, Sunny, huwag ka mawala ng pag-asa. O pares tayo na gustong isuka ng mga PMA graduates, no? Kasi ikaw, maingay ka. Kaso mali lang yung ano mo eh. Mali lang yung diskarte mo eh. Kaya akin, at least maraming taong sumasanga-ayon. Puno. May binobola lang ako. Binobola lang ang mga tao. Kasi yung banat ni Sani, ICC, mga ganun eh. Kaya habulin si Duterte, will not work. Will not work. Habulin mo yung ICC, si Duterte, ano ngayon kung pinagpapatay niya lahat yung mga kriminal? Ano ngayon? O, di ba? Nakinabang tayong lahat eh. Nakinabang tayong lahat. Makalabas ka nga ng kalsada, babae, hindi ka natatakot ma-rape eh. Hindi ka natatakot manakawan. Yung anak mo or utusan mo, bumili ka nga ng bumili ka sigarilyo, bumili ka ng toyo. At naubusan. Babalik eh. Wala kang takot eh. Na masagasaan o madagit o kaya makidnap for kidney o spare parts. Eh ngayon, Diyos ko, ang daming nawawala eh. Ang daming droga ngayon, nagkalat, ang daming krimen, tinatago, dinadampin. Kaya nga mahirap yung banat kayo ng banat ICC. Ano ba yung, nag-withdraw na tayo sa ICC? Ano pa ba? What do you hope to accomplish with the ICC? No? FGF, yung ICC na yan, pagka nagkagulo, kulong natin. Kulong natin. Makikialam kayo, putragis kayo. Inimbita kayo, Nino. Ay, nako. Everyone has something to do with ICC. May kalalagyan kayo. Eh, wala na nga yung ating wala na tayo sa statute eh. Wala na. Nag-withdraw tayo eh. Tapos yan na naman. Unless na meron kayong ginawa na bumalik tayo, hindi ko alam. Anyway. Basta anyone who has something to do with ICC, inviting them, you're not for the Filipino people. Okay, balik tayo. Yung Honasan, Ping Lacson, Miriam Defensor, Trillanes, Bongbong Marcos, once upon a time. Okay, no? Okay.
Sila lang hindi tumanggap, si Bongbong Marcos, Miriam, tsaka si Lacson, hindi tumatanggap ng PDAP, ng pork barrel. Hanip, ano? Pero nangyari, bakit is the system, nakukurap yung mga tao. So you see, sila na gano'n ng, sabi nyo hindi kayo nagkurap, ang lalakas ng loob nyo. O yung Resolution 10, ebidensya. Kayo pumirme, kayo nag-approve eh. Hindi nga nagdebate, inadapt ninyo. O nasaan Trillanes, Lacson, Miriam Sumalangit Nawa, Marcos. 15 Congress, kayo isang member. Research ninyo kung sino yung 15 Congress, lahat yon. Pumirma sila, i-adapt yung Resolution 10. Both houses. Tingnan nyo. Pasalamat nga tayo na meron tayong isang magandang transgender, si Sas. Rugando Sasot. I love you, Sas. Na siya yung nag-expose. Ako, nabasa ko lang, nadinig ko lang sa vlog niya. Nakikimarites lang. Sabi ng asawa ko, tingnan, panoorin mo yung kay Sas. Bakit, ano meron? Ano meron? Ako, pagka pinapanood ko si Sas, gusto ko lang siya panoorin eh. Pero yung hindi na. Kasi ayokong ma-stress eh. Pero nung binanggit niya yung Resolution 10, ay galit na galit ako. Ni-research ko pa. Nagbigay naman siya ng mga ng mga link, no? Tinignan ko. Talagang binasa ko. Kaya nga ako nanggagalaiti sa galit, no? And then that was 2012. 2011 pinropose na adapt 2012. 12 years thereafter, 2025, nandiyan pa rin. So, ano tingin nyo sa lahat ng tumakbo at lahat ng nilagay ninyo sa posisyon from 2012 hanggang ngayon, di ba nakinabang sila? Ano, sabihin nyo, honorable sila? Putya. Kung ganun ang tingin nyo, putya, tatakbo ako sa susunod na senator. Ganun pala tingin nyo, honorable eh. Kahit magnakaw na magnakaw eh, honorable. Okay pala yung ganun. Okay, malikot. Nag-ano yung aso. Aray ko! Binagato. Tuta, makain na. Okay yan. Ito yung huli, anak ni... Ano anak to? Macy. Macy, Anak ni Macy. Babae ka ba? Babae! Ba't yan? Itim niya. Babae, Kawawa naman. Nasobrang ka. Hindi ka nag-sunblock. Disturbo ka eh. Ayan yung kinakailangan kasi yung lahat yung problema ng Pilipinas. Anyone running for government, politiko who aspires to be somebody there as a leader should know the problem. And tayong mga bumoboto, all the more we should know the problem. Kasi kung di natin alam problema, boto lang tayo ng boto. We repeat the cycle. 12 years, 12 na 3 years, every 3 years may election. 12 times 3, 36 years. Plus yung 2 years ngayon, up to 2024. 38 years. Plus yung 2025 elections, 39 years. Making it 13 elections. And we still have the same problem. Yun yung sakit. Why do we have the same problem? Next question. Why is it appearing that the problem is much, much greater? Why do we feel na yung bansa natin pabagsak na? Nagbebenta na ng ginto eh. Nagbebenta pa ng property. That was done 38 years ago. 1986, nagbenta ng property sa Japan, sa US. No? Tama? Diba? Mga real estate. And then, Boy Benta Ramos, nagbenta rin. Port Bonifacio. Kasi sinaid daw ni Marcos. Sinaid daw yung pera. Okay. Ngayon, hindi ba sinasaid? Like father, like son. Diyos ko naman, kawawa naman tayo. Tama na yan, awat na. Tama na yan.
Pero hindi. Nalin lang ang Pilipino, may ginto daw, may ginto eh. Yung mga ganun ba eh. Meron daw last will and testament eh. Ibabalik daw yung 55% para sa taong bayan. Pareho naniniwala ako dun eh. Pero walang buti kasi si BBM. Tapos may kasalanan. May kasalanan si Aimee. Si Imelda, First Lady, na rin eh. Old na rin eh. So what do we have now? Problem natin. And we are in a predicament. Sabi ko nga, nose dive na tayo. Yung mga pasahero, iba tulog. Tulog talaga, literally, mga ibang Pilipino, tulog. Yung iba naman, gising, nanonood. Nanonood sa video. No. Nanonood kung anong TikTok, mga YouTube, kung ano-ano, Anak ng toko ata. Iba, kain ng kain, nagiinom, ganun ba, merry-merry. Di ilang Pilipino yung nakatingin sa labas ng eroplano. Iba naka-sunshade eh. Iba tinignan. Parang nakaganyan. Parang nakaganyan yung eroplano. Parang pabagsak tayong ganyan Tapos nakalagay naman, umilaw na, fasten your seatbelts. Ginawa ni co-pilot, pinindot, fasten your seatbelts. Wala eh. Kaya nga, saan tayo ngayon? Eleksyon ulit. Nananaginip tayo na itong eleksyon na to, midterm, boboto kayo ng senator na 12 at mga congressman nyo ulit at mga LGU, you are hoping na magbabago. I'm telling you, hindi magbabago. Because how can you expect something na magbabago kung hindi nyo binabago yung sistema? I'm an honest person, for example. Papasok ako. Pumasok ako sa gobyerno, walang it's either na I become corrupted or I am outvoted. Dalawa lang yung pwedeng mangyari. Kasi no amount na gusto kong baguhin yan, ilalahok niyo ko, 12 kaming senator, mamimili tayo sa 100 plus na kandidato, yung iba pagtatawanan nyo pa. Sino ba yan? Nuisance. Abay kung kami tumakbo ni Metran at sino man sa FGF at sino mang mga general dyan na magagaling at mga retired na MUP, pagtatawanan nyo lang. Matatalo lang, gagastos pa sila. Yung sistema nga natin, kinakailangan may pera kang baon. 400 million. Yung partido, kaya. Kasi ang business, ang flow, dun ang donasyon and then kakabit ka sa partido. Nanak ng toko ang sistema natin. Kaya kung wala kang pera, sasabihin ng ibang Pilipino, bakit si Duterte napanalo natin? O sige, wala na panalo si Duterte. Okay. Okay. Bakit si Marcos na panalo? Langang pera yung tao. Nag-donate iba. Tapos sumakay sa Duterte. Kaya nga, sige, panalo. Sige. Kami, hindi kami, sinasabi ko pa rin sa mga kasama kong commander, wag tayong neutral lang tayo, yaan nyo. Matitigas ang ulo ng Pilipino. Gusto nila, ganyan ang Pilipinas. Sige, manood na lang tayo. Panorin na lang natin. Panoorin natin para maranasan nyo ulit yung sinasabi ko, nasabi namin, na you are going to experience the same. Unless, there is change na talagang mangyari at ginusto nyo yung change na gusto nating mangyari. Otherwise, pasok ka ng senator dyan. Tignan nyo nangyari kay Bato. Kay Bongo, Bato. Sino pinakasama nila? Tumakbo sila. Mag 6 years na, humingi sila ng re-election. Mag-6 na taon, hindi napasin death penalty. Pero yung kumpanya, they will
they will sponsor death penalty. Kailangan yan. They were supporting Duterte. Ano nangyari? Naging corrupt ba sila? Kaya sumagot doon. Kasi pumipirma sila ng resolution number 10 eh. No? Whether sila nagre-resibo, bahala sila sumagot dyan. Hindi naman ako sila eh. Sila yung nagsisik ng re-election. At least you have to ask them, teka muna, mingi ka ng boto, ano ba ginawa ninyo? Bakit yung resolution 10 eh? Nakikinabang ba talaga kayo doon? Ba't kayo nagkiklear ng walang resibo? Hindi yung nakaganyan tayo. Tapos, ayan na naman tayo. Binoto ninyo. Last election, si Robin. Si Robin Padilla. In-endorse nga ni, di ba? Ni BP, di ba? In-endorse ni BP. We are all victims of the same system. A system that corrupts people. A system that is a chameleon. Yung, ano ang tawag doon? Kunyango sa Tagalog. Excuse me, iba-ibang kulay. Berde, biglang naging pula. Yung pala, dilaw. Wala talaga tayo, no? Then expect natin magbago pero it will not change because we continue putting people, no matter ironclad yan, may iron dome yan ng against pagnanakaw, against corruption. Mako-corrupt din or ma-outvote. Either way, talo tayo eh. It's the system. The system. The system of democracy. Majority wins. Kaya do sa 12 yung ibobotong senator, boto nyo, sige, palusutin nyo. I-zero nyo si Marcos. Zero nyo. Bahala kayo. I-zero nyo yung mga lefties. Bahala kayo. Yung iba, ayaw kay Duterte. I-zero nyo lahat ng Duterte. Sino lalabas dyan? Diba? Meron din papasok. Kagaya noon, may pumasok na mga unwanted dun sa partido. Sumingit. Bakit? Kasi yung taong bayan binoto pa rin sila. Ano mangyari? Kahit iboto nyo yung 12, na palagay nyo, ipaglalaban yung death penalty ninyo. O kaya ipaglalaban yung Reso 10. Ito na ngayon. All they have to do, 300 congressmen o kaya 12 remaining senators na nakikinabang. Kasi itong ilalagay nyo bago, mag-chip in kayo ng 10 million and then you bribe 2 people only o 1 person. Tapos na, buto-buto. Resolution 10 survives. Happy days are here again. Paulit-ulit tayo. Tumanggal nga ng 12 taon. 2012, 2024, 2025 na next year. Sa tingin nyo mo, tatanggal yan? With the system that we have, nananaginip tayo. Kayo, nananaginip. Nananaginip tayo. Hindi mawawala yan. Kung hindi mawawala ang Resolution 10, sa tingin nyo, mawawala yung korupsyon sa gobyerno? Sa yung boboto ng death penalty, corrupted eh. Ano yung inasahan natin? Pagbabago? Wala. You will have people in government holding the purse. Holding the purse. Yung pitaka, yung baul ng pera. Sila may hawak at kinukulimbat nila. At sa dami ng makulimbat nila, they start paying people. In every branch of service, in every agency. From the high to the lowest mammal in government. Hanggang barangay captain, corrupted. Because they're using your money. Sino bang gago diyang gagamit ng pera nila? Hindi. Pera natin. Sus Mario Joseph. Pera natin and we are hoping na mababago dahil sa boto natin. Ako rin, akala ko ganun eh. Pero come to think of it, lintik na pala yan na pala na yan, lintik talaga. Sorry nakainit ng ulo kasi, o nga eh. Kawawa naman tayo. Kawawa naman. Ay, ano na, mas 12 na. Ang tuling naman nun. Sabi ko, under time pressure ako. Ram, hello po sir, magandang hating gabi po. Thank you.
Christina Mayugba, thank you for the heart and the peace. Karin Purog, mayang gabi, Captain Dado, sir, from Hong Kong. No Japan team, magandang gabi po, Commander Dado. Soon to be future. Ayoko, President. Ayoko. Depende. Si Sara ang presidente. Siya yung constitutionally... Si Sara yung constitutionally, ang tag ito. So, constitutional successor. Kakasabi ko lang na merong pinagsabihan na hindi ko na kinakala sabihin. Mababasa ako ng ng mga intel Kasasabi, tsaka ni BBM. Kasasabi ko lang, either way, neutral kami. So we support BBM kung nakagulo talaga. We support Sara kung siya yung nag-take over. And then yung siya. She installs changes. Either way, kasi we are supporting the Filipino people. Kung ano gusto ng taong bayan, doon kami. Yun yung FGF. Pero pag inabot tayo ng global war, Arlintek, kakahintay kasi. Kakahintay ng taong bayan. Yan, mapala natin. Nagdili-dali tayo No? Yeah. Inabot tayo ng gera from now hanggang November, wala na. Di tayo handa. Kayo, hindi handa. Kami handa. No? Kahit papano. Because iba yung World War II binanatan tayo, bungkunan na, and then nag-last stand tayo sa Bataan, Corridor Bataan, o Plan Orange, no? And then, I shall return na si MacArthur. Patay. Iniwanan tayo Amerikano. Sa tingin nyo, hindi tayo iwanan ngayon? May record sila. Sige, isipin natin, iiwanan tayo. Pagka iniwanan tayo, sa tingin nyo, babalik sila after 4 years. Diba? After 4 years, paano na tayo? Kaya nga noon, dinipensahan tayo ng 268,000 Filipino guerrillas. Yung mga bata noon na desididong lumaban. Pero ngayon pa lang, sige, bring it on. Kung umabot yan, kung yan, natuloy, sige, bring it on. May I Shall Return ulit, part 2, o meron kaming 5 million. Meron tayong 5 million na Filipino guerrilla forces. Ang layo naman sa 268,000. We will defend the country. We will defend the barangays for as long as we are alive. At kung tatargetin kami, good luck sa inyo. Yung magtatarget sa amin, missile, padala kayo missile. Tatakbo lang ako away. Parating na. So be it. Isang ganun lang ng langit yun Hindi, madidisorient yung missile Hindi malam. Kaya nga, pag di mo pa oras, di mo oras. Mamatay ka kung mamatay ka. Kung sinabi ng langit, mamatay ka na. Marami na akong experience na ganun. Dapat tsugi na ako, hindi ako matsugi-tsugi Mamimit ko pa kayo in person, mga kababayan. Magkakakita-kita pa tayo, mag-meet and greet tayo. Magto-toast pa tayo kung lambanog o red wine o... sisimot tayo, no? Talagis kong Malacanang nato. Ay. So, ang we will support the Filipino people. Now, yung presidente na yan ang sa akin, wag i-conserve natin yung natin. Malayo pa yan. I do not intend na to go against Sara Duterte. No, I want to compliment Sara Duterte. Kaya nga taas na rating ko sa kanya Kaya nga, sige na, Madam President, banat. Banat, suporta ka namin. Suporta ka. Suportahan ka namin. Pagka, gusto nga namin mag-revolutionary government ka Madam President Kasi yun yung reboot. Ayusin mo yung sistema. Kasi a revolutionary government. Sa tingin ko na, kasi nagbigay ko dati na 7 options na pwedeng mangyari. Ayoko na RevGov Kasi hindi pa malinaw at that time Ano ba talaga problema Paano mo dadalhin yung bansa natin? Pero ngayon medyo malinaw na sa akin kung ano ang problema. Kaya yung 3 salita lang para simplified, no? Philippine politics simplified for the dummies tayo, mga aanga-anga. Corruption, competence, and then productivity.
corruption, nandun tayo ngayon nakapeg lahat. Pati yung mga politikong kandidato ngayon, anti-corruption puno ang banat nila. Yun ang gusto nating madinig. No? Pero pagka yun ang lagi tayong, doon tayo nakapokus sa corruption, anti-corruption, na ganun din FGF, anti-corruption, di ba? Anti-corruption. Pero nakakalimutan natin yung competence. Moral competence. Ang nangyayari doon sa ano yan? Intellectual competence. Ang nangyayari, doon sa competence, tama na yung may puso para sa bayan. Pero bakit tayo ano tawag dito, co-compromise? Bakit tayo parang atat na atat? Palitan yung mga politiko natin. So, hindi na bale, kahit bobo, basta may puso. Yan. Yun na. Hindi nga problema nga, kahit nga sino ilagay natin, kaya siya anti-corruption, siya may competence or walang competence pero may puso, problema, the system corrupts. The system, either i-corrupt siya o kaya ma-outvote siya. Kaya yung 300 plus na congressmen, do you think sila Doktora Lorraine Badoy, love you, at saka si Ka Eric, hello brother, at saka si Mistako, si Kaloy Kita, tapos yung gusto nila pa si Greco, you have to explain your side. And then, kasi maraming nagalit kay Greco, no? Nasabi nila yung sino pa ba yung mga tumatakbo sa and then si Marcoleta. Ako ngayon, kukwestiyonin ko pa si Marcoleta. Maraming nakaganyan na. Marcoleta for senator. Teka muna. Member siya ng Congress, di ba? Kinwestiyon ba niya yung Resolution 10? Kasi sa akin, if I will maintain a standard, puta na, hanip kayong lahat. You have a chance na let it be known sa amin na ang boboto sa inyo, even for higher office, nilabanan niyo yung Resolution 10. Kasi mali yun Pag nanakaw yun Tapos ngayon gusto nyo ulit magnakaw. No? Yun yung I would rather reserve what I have to say sa mga yan. I'd rather discuss sa inyo, thinking aloud, yung iniisip ko ngayon. No amount kung sino iboto nyo. Hindi sa gusto kong panguna, hindi sa sinisiraan ko itong mga tao. Hindi. Mahal ko itong mga, bilib ako kay Marcoleta, bilib ako kay sa Mistako, bilib ako sa kay Kapuyan, Mistako, o kung sino, Kalaki Rubin, tatakbo senator, si Lorenzana, yung mga ganon. Sino pa may matatakbong senator? No? We stand a better chance? Oh, yes. But nakita natin yung sistema. 38 years we are still parroting the same problem. Para kang Mayna. May ka na. Buta bigla magsasalita. May ka na. Putangin na mo. Gutom na ako. Ang sarap turuan ng Mayna, no? Kumain ka na. Ang daming Pilipinong di kumakain. Puchaw. Tapos boboto tayo and then na-legalize na yung vote buying with all this ayuda, mga banat nila, patay tayo. So, do you really want change? If only I have the right health and the right na support, pwede kong tumakbo, pero not against sa Sara Duterte. Takbo kung pwede, mag-vice ako. Ayoko mag-senador kasi kakainin lang ako. Pero kung nag-bise ko sa 2028, pwede. Pwede ko mag-independent. Manalo kung manalo, pagka natalo, good luck Philippines, di ba? And then kung after Sara, ilang taon na ako nun? 10 years, 63 ako, 73 na ako by that time. 30, ano ba yan? 30, ano ba election? 2028 plus 6,
2034. Oh, hindi pa ba gunawa mundo nun? Di ba hanggang 2033 lang? Oy, doon ako tatakbo. Doon sa 1,000 years of di ba? Of millennial reign. No, 1,000 years yun. 1,000 years akong presidente.